And I want to request all of you to please read it loud and clear. 2 Timothy 3:16, ready, begin. Ang ating pong binasang talata ay ang patungkol sa pakinabang ng salita ng Diyos. Diba? Ang sabi po dyan, hindi some. Diba? Ang sabi po dyan, all scripture is given by inspiration of God. Meaning, God breathed. Ano po? Yan po ang salita ng Diyos. And is profitable. Saan daw mapapakinabangan? Okay? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Di ba? Ang sabi po mga kapatid, and is profitable for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be, ano po yung perfect dyan? Mature. So kaya ang pinakamalaking pakinabang natin sa preaching, lumalago tayo. Di ba? Lumalago. Kapag hindi tama ang puso natin, mga kapatid, pagka po tayo may tamang puso sa pakikinig ng preaching, lumalago tayo. Pero pagka mali ang puso natin sa preaching, lumalayo tayo. Ibig sabihin, inia-avoid po natin. So kaya dapat atin pong i-enjoy ang pakinabang. Ang binasa nyo po ay ang patungkol sa salita ng Diyos na mapapakinabangan daw po. Ano po ba ipinapangaral dapat ng mga ngaral? Salita ng Diyos. It means to say, when we talk about the profit of preaching, dapat ang profit ng preaching, kung ano yung talagang profit mo sa salita ng Diyos. Kaya pagka doctrine ang pinag-usapan, naku, ang laking pakinabang na tayo po ay napapangaralan. Amen? Natuturuan, napapangaralan ng salita ng Diyos. Kung ang pag-uusapan pagsaway, kung ang pag-uusapan pagsansala, kung ang pag-uusapan pagbibigay ng instruction para sa ikatutuwid o sa katwiran, ang salita ng Diyos ang ating pong mapapakinabangan. So, kaya nga ang sabi po ni Apostol Pablo, di ba? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So kaya dapat ma-appreciate nyo po yung mga pastor na hindi nagsasawang mangaral. Di ba? Yung pong kahit physically tired, kahit na mentally, hindi po talaga, hindi nagpapapigil. Di ba? Matiyagang ipinapangaral ang salita ng Diyos because we believe that the Word of God is very important sa buhay ng mga mananampalataya because it is very impossible for the believer to grow kung walang salita ng Diyos. Kaya imagine your Christian life without the preaching of the Word. Magiging malagong Kristiyano ba tayo? Magiging useful Christian ba tayo? Magiging matuwid na Kristiyano po ba tayo kung hindi po tayo napangaralan ng salita ng Diyos? Kasi kung reading lang, marami namang nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, reading is good. Yan po ay tama, yung basahin natin ng salita ng Diyos. But don't you ever disregard the importance of the preaching of the Word of God. Amen? Napakahalaga po ng preaching. Sabi ko nga, yung mga nagbibintang at nag-aakala, nagbibintang, negative yun, yung nag-iisip, yung nag-aakala, ng akala nila, masipag ako mag-memory verse, nagkakamali kayo. Ang maraming memory verses ko po ay bunga ng lagit-lagi napapakinggang aral. Kasi alam nyo naman po yung kanya-kanyang gift, di po ba? And I can say sa akin, ang blessing, yung sharp memory. Alam nyo po yan, ang mahirap lang sa akin talagang laging maalala pag hiniraman ko kayo. Di ba? Halimbawa, nang hiram po ako sa inyo. Kinabukasan nun, hindi ko na maalala po yun. Kaya kailangan, ipapaalala nyo po sa akin yan. Kidding aside, yung sharp memory, ikinukonsider ko po na malaking blessing ng Panginoon sa akin sa kalagayan na ako po ay tinawag niya bilang mangangaral. At sinasabi ko sa inyo ng totohanan nito, marami kong verses na na-memorize, not because nagme-memorize talaga ako. Bagamat tama po yon. It is good to develop that habit na hindi ka lang nagbabasa, maganda talaga, nagme-memory verse ka din. Tama po yun.
Pero umaamin lang po ako sa inyo na hindi po kaya ako maraming memory verses, hindi dahil sa nagme-memory verse po ako, kundi nagme-memorize ako ng verse. Hindi po, mga kapatid. Ang karaniwan po sa mga talatang alam ko, sa preaching ko po narinig. Diba? O, subukan nga natin. Romans 3:10. Anong sabi roon? As it is written, there is none righteous, no, not one. Yan ba'y memory verse mo? Hindi ba? Lagi yan naririnig mo sa preaching Di ba? Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 5, verse number 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Chapter 5, verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans chapter 8, verse number 1. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. John 10 and verse number 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. John 10:27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck you out of my Father's hand. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come unto him, and I will sup with him, and he with me. Hindi tayo matatapos dito. Sa dami po ng mga verses na inaamin ko po sa inyo, hindi ko po yan minemorize, na-memorize. Dahil pagka po nakikinig ka lagi, mahirapan ka hindi ka na nga nagme-memory verse, pag nakikinig pa, para ka pang wala sa sarili. Diba? Paano ka makaka-memorize ni hindi ka nga sumasabay, ni hindi ka nga nagbubukas, hindi ka nakikinig? Lalong kahanga-hanga ka naman nun, yung hindi ka nakikinig, nakaka-memorize, di ba? Na-memorize mo yung mga talata nang hindi ka nakikinig. May kakaibang kapangyarihan ka pagka ganyan, So dapat, i-develop natin yung attitude na makinig lagi tayo sa preaching. Kasi ang pakinabang ng salita ng Diyos, sinasansala tayo niyan. Para nang sa ganun, halimbawa lang po, may mga bagay na temptation sa iyo, na talagang, kumbaga, hatak sa iyo. Merong service, lalo na araw ng linggo. Diba? Anong sabi ng Bible? Ang dapat daw, pagka may memory verse ka, nagiging pagsansala sa iyo yan. Diba? Sinabi po ng salita ng Diyos but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pagka tinatamad kang umattend, magandang may talata, nasasansala sa iyo. Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Ready? Begin. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Kaya nililiwanag ko po na ang ginagawa natin dito, hindi tayo nagsisimba. Tayo po'y sumasamba. Yung pagpunta sa simbahan, ang tawag natin, nagsimba tayo. Kaya ngayon pumunta kayo, nagsimba kayo.
Pero kung hindi po kayo sumamba, mga kapatid, walang kwenta yung pagsisimba. Ang pagsisimba ay tumutukoy sa pagpunta sa pagtitipon. Pero ang pagsamba ay tumutukoy sa ginagawa natin pag tayo'y pumupunta sa pagtitipon. Kaya dapat, hindi lang tayo nagsisimba, tayo ay dapat sumasamba. Amen? So napakahalaga po na ma-develop. So it is good for us to somehow consider every preaching of the Word. And we should realize that the profit from the preaching of God's Word, ito po'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya importante po na yung mga practices natin bunga ng ating aplikasyon sa pangangaral na napakinggan natin. Katulad halimbawa, nag-usap tayo ng giving. Maraming nagdidebate tungkol sa giving. But if you are aware and if you are familiar sa salita ng Diyos, lalo na kung nasanay tayo na ipinapangaral po ito, hindi po magiging mahirap sa atin. Amen?